Uuwi na ako eh. Oo. Pero pinigilan akong umuwi. At may banta daw sa buhay niya. Pinigilan akong umuwi at pinagbabantaan ako pag umuwi ako. Oo. Yayariin daw ako. Yan na nga. Ayun. Baby girl, ano ba ang mga bali-balita ngayon? Maghahanap ka ba ng magandang balita? Ah, Wala ako masyado maibibigay sa'yo magandang balita. Oo. Well, ang balita kahapon, bago tayo matapos sa programa, nabahagi na natin na may naghain na ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Aba, not just one pala kahapon. Nung natapos sa yung programa, may sumunod pa. 2 impeachment complaints nga po, mga kapatid, ang inihain kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Na ang tugon naman po ng kanilang kampo, no surprise na daw. Yun nga pong una ay galing sa Makabayan Block. Inendorso po yan ng Makabayan Block. Ito naman pong ikalawang complaint ay inihain ng mga civil at religious groups na inendorso naman po ni Akbayan Party List Percy Sandania, Representative Percy Sandania at si Representative Leila De Lima. dali lang. Ang akala ko ba... Good news ba? Hindi, wala eh. Wala akong masyado makita. Yan lang. Yan kahapon. Para lang ho natin nga, maibalansi po itong ating diskusyon kasi nga po kung minsan talaga nakakapagal na po itong mga balitang ito. Mismo po sinasabi na rin naman ng presidente na wala namang question dyan sa karapatan na maghain ng impeachment. Yun lang effect nito sa ating pong ekonomiya. Hindi maitatanggi yan. Hindi mo na kinakailangan pa maging isang graduate ng Wharton o kaya ho ng Harvard para maintindihan na ngayon sa kasaysayan ng Pilipinas. First time Presidente at Vice-Presidente may parehong impeachment complaint na nakasalang sa Kamara de Representantes. Saan ka naman nakakita nun? Ano ka ba? Ang tawag sa kanila unity. Kaya sa impeachment, unity din. Yun ang ibig sabihin nun. Anyway. Unity, di ba? Opo. Meron tayong mga issue ipapaliwanag mamaya. Kagaya po nitong, kami po nagagalak na tumugon ang Mayor's Office sa Manila para po ipaliwanag itong kanilang sinisingil na nirereklamo ho ngayon ng mga taga Manila na mga may negosyo, maging yung mga dayo dyan na may negosyo na sobra daw pong mahal na garbage fees, no? Mamaya po meron silang gusto raw pong iharap sa ating programa para magpaliwanag at tayo po nanalangin na siya po'y handa sa ating pong mga katanungan. At maging yung City Hall ng Quezon City, meron din po silang na-refer para din po maipaliwanag ito pong mga waiting shed na ito na hindi matapos-tapos. Ano ba pakialam nyo rito? Ulitin ko lang sa mga waiting shed sa Quezon City yan sandali lang. Magkano bang halaga nito? Saan ba nang gagaling ang pondo na ginagasta rito? At baka naman sa inyong lugar may ganyan din na ang tagal na po mga kapatid yung kontrata hindi matapos-tapos at yung kontratista ay mukha pong hindi man lang po pinagmumulta o kaya po naman pinananagot. Kung tayo po gigil na gigil sa mga diskaya na ito, ilang pang contractors, dito po mabuti kung iisa lang ito o kahit na po isa yan, basta kung yan po sandali lang yan po hindi maganda yung gawa o kaya naman sobra po yung halaga, may pakialam po tayo dyan. Okay? Sige, so kinakabahan ako sa iyo, girl, Bakit? Baka hindi ako umabot, bumulagta ako dito ng 4 na oras. Bumulagta ka na lang dyan, Kaya natin ito ng 4 na oras. But I have to agree with you, partner, sa mga isyong pambayan na iyan. Lahat talaga tayo may pakialam. Dito po naman po sa mga nakaantabay po para ho naman dito sa sinasabi nga na paghahagilap, paghahanap po kay Saldi ninyo. Ang latest po na balita ay mukhang inuobliga siya na magsoli daw po muna. Magkano ang sinasabi na dapat daw isoli, sabi ng ombudsman natin. Alright. Ito ho, wala pa daw pong nailalabas na Interpol notice. Pero sandali lang. Interpol red notice. Parang, hindi, meron na pala. May inilabas ng Interpol red notice, Wala girl. Wala pa. Nabasa ko, wala pang nilalabas Meron na. Wala. Naunahan tayo. Meron na po Para kay Saldi ko? Meron na po nailabas na Interpol red notice laban dito sa hinahanap ngayon ng Indonesia na tinagurian na gasoline godfather. Yun lang. Ang bilis naman nila doon. Oo. Ito
Teka, matanong ko lang, baka naman matagal na yan. Ilang taon bago sila naglabas ang Interpol Red Notice? Hindi po. Nagsimula na nga po ito, itong kanyang paghaharap po sa kaso. Nito ho lamang July. Opo, sino ho ba itong hinahanap na tinagurian po nilang gasoline godfather? Si Muhammad Riza Khalid, 66 years old. Ito po ay wanted ng Indonesian government dahil po sa kanya rin pong corruption case dito po sa kumpanya ng napag-aari po ng Indonesian government na Pertamina. Ito mga kapatid ay yung kanila pong oil company doon. Mahaba-haba ang kwento ho dito but basically po meron siyang kaso ng money laundering at corruption. Pati po yung kanyang anak at ilang pa po ng mga opisyalis ng Pertamina. Nagkaroon na po mga kapatid ng kasuhan dito and mga kapatid, yung pong passport nito pong si Muhammad Riza ay kinansila noong Oktubre ng nagdaang taon. Kinansel na po yung kanyang passport, yung kanyang Indonesian passport. And nagsimula nga po yung kasuhan nito July last year. So tama lang July na sona ng presidente. Dito po sa Mahiya naman kayo. Oo. Alright, so ngayon mga kapatid, ngayon lang pong Enero 23 naglabas na po ng Interpol Red Notice at sa 196 member countries ng Interpol, hinahanap na po itong si Muhammad Riza Khalid na tinagurian pong gasoline godfather. So, sa Indonesia yan. Oo. Okay. Sige. So, kailan ba nangyari yun sa atin? July din ba? Yung nagsimula yung pagbubulgar dito. So may panahon pa silang humabol dito sa Red Notice ang Indonesia. Ang sabi Baka daw kung po ng gugustuhin lang nila. NBI, wala pa daw po notisya na nanggagaling sa Interpol. Siguro baka pwedeng pwede bang lakarin yan sa Interpol? Hindi, ang sinasabi nila dito, partner, meron silang dahilan dyan. Ang sabi ni NBI Director, hindi nga daw talaga nila hawak, yung hindi nila kontrolado, yung paglalabas itong Interpol notice na ito. Ang tanong, may ginawa na ba sila? Ano na ang ginawa nilang hakbang para naman kahit papano mapabilis yung paglalabas nitong Interpol notice? Hindi, simplify natin yung katanungan. Ang tanong dito, talaga bang hinahanap niyo si Saldico? Yun na nga. Talaga bang gusto niyo siyang mapauwi? Opo, kasi kung inyo po maaalala mga kapatid, doon sa kanyang vlog ni Saldi Niño, di ba sabi niya, uuwi na ako pero pinigilan akong umuwi. At may banta daw sa buhay niya. Pinigilan akong umuwi at pinagbabantaan ako pag umuwi ako. Yayariin daw ako. Yan na nga. Ayun, sige. So ngayon po mga kapatid, paano ba yan? Di ba? Dribble pa more, ha? Yung po namang kaso ng diskaya ninyo, ito lang, ako yung nagtataka lang dito, girl, ha? Basic ko naman ito. Hindi mo na kinakailangan din maging napakatalinong tao dito, Oo. Kinasuhan sila, ito mag-asawa, ng tax evasion sa pagbabayad ng excise tax ng kanilang mamahaling sasakyan, 3 sasakyan. Dinismiss ng DOJ, natural. Malamang. Natural, excise tax nung nahuli na kanilang hawak na mamahaling auto, natural. Kasi nga, yung importer dapat ang siyang mananagot. Kinasuhan ba nila importer? Hindi. Ang kinasuhan yung mga diskaya. So tama naman si DOJ. Mali. Mali. Hindi dapat sila. Hindi sa ipinagtatanggol mo yung mga diskaya, di ba? Kasi nga, basic Sila ho yung bumili doon sa importer na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Sino yun? Di yung Frebel na naman. So hindi kasama yun sa nakasuhan? Dapat, yun ang kinakasuhan. Ngayon po, na-dismiss ang kaso. Correct. Kasi nga, sa maling respondent kumbaga dito. So hindi po na nangangahulugan na nawala na ho silang kaso, di ba? Pero dun ka lang mag-iisip, talaga bang gusto nyong habulin yung mga smuggler na iyan, yung mga importer na iyan? Bakit tayo? Pagkalakas itong Frebel na to, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin po mga kapatid lumalabas ang mga mukha nitong Frebel na to. At sino po ang mga responsable sa customs kung bakit nakapasok yan? Diyan na naman po tayo babalik. Ini-auction na yung mga auto. Wala pa rin po yung smuggler at kasapakat sa custom. Naku, sayang naman. Kausap na natin kahapon si attorney. Di pa natin natanong iyan. Ano? Kung baka may mga mukha na sa likod ng Frebel.
May mga pangalan na. Anyway, o sige po. So, sorry. Smile naman kayo dyan, mga kapatid. Nagbibigay lang ho kami ng update po sa inyo dito ho sa mga kasong ito. Kasi nga, well, tayo po ay tututok dito po sa impeachment na ito. But at the end of the day, ikaw na uring manggagawa, obligado ka pa rin na magtrabaho. After all, hindi ka mabubusog dito ho sa mga gantong uri nga po ng mga bali-balitang ito. Obligado po tayo na magsumika para po na sa ating kakainin araw-araw. Ang ating po nga lamang, ang masakit lang ho dito dahil tayo po ang nagpapabusog sa kanila. FM. Tayo